How to read plans. So ito guys, meron tayong nakitang plano dito, yung old na floor plans natin kay Architect Eduardo de la Cruz. So may nagtatanong saan ba natin makukuha, mahanap yung plano ng roofing system natin. Saan ba natin makikita dito sa binibigay na plano, sa architectural ba, sa structural, sa plumbing, or sa electrical? So, ang tamang sagot dyan is nasa structural siya. Kung titignan natin dito sa table of contents ito, makikita natin structural, nakalagay natin yan ng site development plan, perspective, vicinity map, mga ganun. Yan, nakalagay dyan sa table of contents. So, hanapin natin yung roof framing plan sa structural. Structural 1, foundation plan, footing plans, wala dyan. Second floor framing plan. Ito, nasa structural 3 siya. Roof framing plan and truss diagram. So, hanapin natin itong structural 3. So, nakalagay dyan, structural, page 8 of 14. Yan yung tamang pagbasa niyan. So, ito, architectural, page 114. So, hanapin natin yung structural na 3, 8, 14. 8, 14. Yan, 8, 14 siya. Hanapin natin dito. Yun, dito siya. So, ito yung framing plan ng roofing natin. So, kung makikita nyo dito, nakalagay yung sa distance ng natin, ng roofing natin sa building line natin. Naka-indicate din dito yung mga spacing ng zipper lines natin. Yan. Ito, naka-indicate dito na 2x3 by 1 mm zipper lines space at 0.60 meters between. So supposedly hindi to 0.60 lang, dapat 0.62 to 0.60 ito para eksakto sa 2 feet. Ulitin natin ito yung sinasabi nila na specification, details na i-specify mo yung materials na gagamitin mo. So ito, in-specify niya 2x3 by 1 mm zipper lines space at 0.60 meters between. So center to center ito. Yan. So, hanapin natin yung trusses natin na gagawin. Ito, truss 1. Ito yung mga trusses natin. So, kung titignan natin yung details ng trusses natin, ito siya. Ito yung truss 1, truss 2. Ganyan yung pagdi-details. Bali sa construction natin, sa roofing natin, ito kadalasan yung nababasa natin na plano. Yung trusses natin, saka yung details ng zipper lines natin. Ito, meron din tayo dito naka-indicate na 2x10 zipper lines fascia board or steel fascia 2x10. Meron tayong 2x8, 2x6 na fascia board. Pero kalimitan na ginagamit natin para hindi mabitin yung sa fascia board natin, yung 2x10 na zipper lines. 2x10 na steel fascia board. Yan. Okay? Dito naman, makikita yung dimensions niya. Makikita yung bulada natin na 1 meter. 1 meter din doon. 1 meter. So, yung bulada niya, 1 meter all around. So, ito, susundin natin kapag gagawa tayo ng trusses. Ito yung details ng natin, downspout natin. So, yung nakalagay dito na size ng PVC downspout natin is 3 inches PVC downspout. Ito yun. Yan yung downspout natin. Tapos ito yung gutter na naka-indicate is type gutter or Spanish type gutter ang tawag dito. Meron tayong iba't ibang gutter kasi eh. Merong Spanish, merong box type, at meron din yung Banawi type na gutter. Yung sa eaves naman yan, naka-indicate na spandrel and molding riveted to CHB wall. Yan. 4 inches aluminum spandrel, verify color,
pag verify color, sabi niya, verify mo sa may-ari. Ito yung CHB wall natin. Okay? So, yung sa banda dito, ito yung general notes na sinasabi nila. Kung walang nakalagay dito sa plano, kung wala dito sa plano niya, tignan mo dito sa general notes. Naka-indicate dito yung iba. Yan. So, kailangan nating basahin to. Importante ito kasi minsan sa site natin, wala dito sa floor plans natin, pero andito sa specifications na, general notes. Ayan. Ibang details ng sa ano natin. Ibang details sa ano natin ito. Ito naman sa plumbing na to eh. Oo. Sa plumbing na ito. Ayan. Hot and cold water supply. Yan. Catch basin. Yan, nato indicated dito. Septic tank, andito lahat. Electrical na to. Electrical. So, yun lang guys. Para sa plano na ito. Again, i-acknowledge natin yung gawa ni Sir Eduardo de la Cruz. Si Architect Eduardo de la Cruz. Siya yung may gawa nito. Ito kasi nahiram ko nung nag-aral ako sa architecture. Nahiram ko ito sa kanila. So, punta naman tayo sa sample plans ko nung nag-aral pa ako. Ito, tignan natin. So, ito, sa site, mostly sa ginagawa natin, included na yung plumbing layout ng roofing natin. So, ito, yan. Kung makikita nyo, building technology, architect patol, yung instructor ko dito. Toy story residential building, Tumayla Trinidad Benguet. Yan, gawa ko ito nung 4th year ako sa architecture nung nag-aral ako. Yan, galing na to. Plumbing layout. So, yung roof, storm drain naman natin, yung plumbing layout ng roofing natin, makikita natin dito sa plumbing plans. Dito, makikita natin yung location ng downspout natin. Yan. Doon ito yung roof plan natin. Ito yung dash line na ito. Ito yung building line. Building line natin ito. Tapos itong DS na to, ito yung downspout. Ito yung location ng downspout natin. Yan. Downspout yan. Okay. Tignan natin kung ano yung ibang nakalagay dito. Ay, wala. Electrical na yan. So, ganyan guys, ang pagbasa ng plano natin. Okay. So, ito po pala yung plumbing isometry niya. Plumbing isometry. Ito, makikita natin yung plan ng downspout natin, no? Yung downspout natin, pababayan. Pababayan, tapos pupunta yan sa catch basin. Yun yung catch basin natin. May catch basin tayo dyan, tapos aagos sa per catch basin, nililibot yan. Mag-drain siya sa either sa sa street drain or kung meron malapit na drainage, dyan siya mag-drain. Okay? Catch basin, importante yan. Yan, palibot yan, catch basin natin. Itong line na to, downspout. DS, downspout. Okay?